Noong unang panahon, may isang magaling gumawa ng puppet. Maraming siyang nagawang puppet. Pero walang bumibili ng kanyang puppet. Kaya laging siyang gipet. Tinawag tuloy siyang Gipeto. Hay! Wala pa rin ako nabibentang puppets. Gumawa na lang kaya ako ng video games. Puppet Dash? Angry Puppets? Puppets versus Zombies? Ang tangi niyang kaligayahan ay ang puppet niyang si Pinoy Kya, ang Pinoy na Pinocchio. Isang araw, Papa Gipeto, may phone call ka. O-order na ng puppets. We, Tutut! Pexman, I swear. Tinatanong kung ilan daw puppets ang nagawa mo. sabihin mo mga 23,165. Mga 24,000. 23? 23,500. 100? 23,109. 23,165. Mahirap po tandaan. Sige, sabihin mo mga 20,000. Mga 20,000 daw po. Okay po, thank you. Papa Gipeto, nagkaintindihan kayo? Tamang-tama daw ang number na sinabi mo. Pero bakit ganon? Sabi mo, lampas 23,000 ang puppets na nagawa mo. Pero bakit mga 20,000 lang sinabi mo? Tama ba yun? Pwede naman yun, Pinoy Kya. Kasi, ni-round off ko yung numbers. Round off? Ano yun? Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano? Matang katulong Sa ating pagsulong, paglikhad, pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math, mahirap at seryoso. Nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko. Matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko. Mag-usap, magsikap. Isip plus tiyaga equals madali. alam niyo ba yung mga numbers na to? 250, 1,250, 10,250, 11,250, 35,250. Ang mga numbers na to, pwedeng i-round off. Rounding off? Alam mo ba yun? Narinig ko na pero parang di ko pa gaanong maintindihan. Maganda siguro na makisali tayo sa usapan ng mga kaibigan nating si Pinoy Kya at si Gipeto. Tara! Oh, mauna ka na. Papunta na rin ako! Uy, Vic at Jai, maraming salamat at sinamahan nyo kami ni Pinoy Kya para pag-usapan ng rounding off. Masdan nyo ang nakasulat sa board. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng rounding off? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng salitang round? Pabilog? Pabilog. Tama! Ang ibig sabihin ng round ay pabilog. Kung ang ibig sabihin po ng round ay pabilog, ang ibig sabihin po ba ng rounding off a number, bibilugin natin ang number? Pwede. Paano naman po ginagawa yun? Ano ba number ang bilog? Zero!
Tama! Kapag ni-round off ang 189, ito ay magiging 200. Ang 1,265 ay magiging 1,000. Ang 2,788 ay magiging 3,000. Ang 42,500 ay magiging 40,000. At ang 76,650 ay magiging 80,000. Bakit nagkaganon? Oo nga eh. Alam natin na kapag rounding off, ginagawang 0 ang lahat ng mga numbers sa kanan. Pero, paano nga ba ginagawa to? Bakit yung 189 naging 200? Bakit hindi 100? At ang isa ko pang tanong, bakit mo ginagawa ito? Saka, bakit nga ba tayo nagra-round off ng mga numbers? Teka. Isa-isa lang ang tanong, okay? Ang una muna nating sagutin, bakit ba tayo nag-round off ng numbers? Nagra-round off po tayo ng numbers para po mas maintindihan po natin ang numbers. Para mapadali pong pagbilang. Parang shortcut po ba? Para mas-simplify yung pagko-compute ko, lalo na sa tindahan, kapag namimili ako, para hindi ko na iniisip yung butal-butal. Importante sa akin ang nagra-round off ng numbers, lalo na pagpapasok ang mga bata. Kasi pag sinabing 6:50 ng time nila, may possibility na malate sila, mas maganda na 6 o'clock na lang. Hindi pa ako malilate. Naiintindihan ko na po kung paano mag-round off. Pero ang hindi pa rin pumalinaw sa akin, bakit halimbawa ang 189 ay naging 200 at hindi 100? Pare-pareho naman o puro 0 ang dulo ng mga numbers na yon. Magandang tanong yan, Pinoy Kya. Igib mo. Boy! Pumasyal ka naman dito sa amin para mapag-usapan natin. Okay lang ba, Manong Gipeto? Pwede. Kung saan may matutuklas ang kaalaman, doon magpuntahan. Paano ba yan, Mang Gipeto? Kailangan lang po naming magpaalam. Maraming salamat po at hanggang sa uulitin. Sige. Bye, Papa Gipeto. Bye. Nag-round off tayo ng mga numbers para mas madaling mapag-usapan ang bilang ng mga bagay-bagay. Halimbawa, tinanong ka ng kaibigan mo, Ilan ang estudyante sa eskwelahan niyo? sa halip na sabihin, 3,285 ang estudyante sa eskwelahan namin. pwede mo na lang sabihin, Mga 3,000 ang estudyante sa eskwelahan namin. okay guys, paano nga ba tayo nag-round off? Halimbawa, ang numerong 426. Ang rounded number ba nito 400 o 500? Ayan. Baka makatulong sa atin kung iisipin natin na ang mga numerong ito nasa isang bundok. Ang isang dulo ay 400 at ang kabila naman ay 500. Ang tuktok ng bundok ay ang panggitnang number ng 450. Ang 426 ay nasa pagitan ng 420 at 430. Narito ang 426. Isipin natin na ang number ay isang bolang umaakyat sa bundok. Sa palagay nyo, bakit ang rounded number ng 426 ay 400 at hindi 500? Dahil mas malapit ang 426 sa 400. Tama! Paano kung 480? Tama! Kapag nag-round off tayo ng numbers, gusto natin na ang number nating pipiliin ay pinakamalapit doon sa eksaktong number nating binilang. Kapag nakarating na ang number sa tuktok ng bundok, bubulusok na ito patungo sa kasunod na mas malaking rounded number. Masasabi niyo na ba kung ano ang rounded number ng 2,675?
ng 8,390? Paano naman kung yung number ay 2,500? Nasa gitna. Paano naman i-round off yun? Kapag ang number ay umabot na sa kalahati ng pagitan ng dalawang rounded numbers, ang rounded number na gagamitin ay ang nasa kanan. Kaya, ang sagot sa iyong tanong, Kapag sinabing i-round off ang 8,390 sa nearest thousands, ito ay magiging 8,000. Tama. Hala, hindi ko pa naintindihan. Ibig sabihin ba nun, babagsak ulit ako? Hindi dapat. Huwag kang mawala ng pag-asa, Iggy Boy. Tama yon. Ang grade ng hindi ka agad nakaintindi ng leksyon ay di dapat fail o bagsak. Ang kailangan na ibigay na grade ay not yet o hindi pa. Ibig sabihin nito, hindi mo palang masyadong naiintindihan ang ating leksyon. Pero kapag pinagtiyagaan mong mabuti ang pag-aaral, maiintindihan mo rin. Talaga po? Talagang talaga. O paano? Kita-kita na lang tayo ulit bukas, ha? Kita-kita pa, sir. Sige. Bye, sir. Guys, pwede ba wag muna kayo umalis? Bakit? Kasi gusto ko pang pag-aralan to para mas matutunan ko pa. Pwede nyo ba akong tulungan? O siya, sige. Balikan natin ulit ang lahat ng pinag-aralan natin. Saan ka ba pinaka nahihirapan, Iggy Boy? Baka naman matulungan ka ng mga kaklase mo. Yung rounding off po doon sa nearest hundreds. Sa nearest hundreds. Madali lang yan. O, kunwari, meron tayong 100. Natutunan na natin kung paano mag-round off ng numbers. Pero alam nyo ba na pwede tayong mag-round off sa bawat place value nito? Paano nga ba ginagawa ito? Kapag ni-round off ang 23,165 sa nearest tens, ang rounding digit ay 6. Tignan natin ang digit sa kanan ng rounding digit. Ito ay 5. Basta 5 o mas malaki sa 5 ang digit sa kanan ng rounding digit, kailangan nating dagdagan ng rounding digit ng 1. Lahat ng ibang number pagkatapos ng rounding digit ay magiging 0. Kapag ni-round off ang 23,165 sa nearest tens, ito ay magiging 23,170. Kapag ni-round off ang 23,165 sa nearest hundreds, ano ang rounding digit? Tama! Ito ay 1. Tignan ang digit sa kanan ng rounding digit. Ito ay 6. Ang 6 ay mas malaki sa 5. So, kailangan dagdagan natin ng isa ang rounding digit. Lahat ng ibang number pagkatapos ng rounding digit ay magiging 0. Ang 23,165 rounded off to the nearest hundreds ay 23,200. Kapag ni-round off ang 23,165 sa nearest thousands, ano naman ang rounding digit? Tama! 3. Ano ang number sa kanan ng 3? Oo, ito ay 1. So, hindi kailangan dagdagan ng rounding digit na 3. Palitan natin ng 0 ang lahat ng number pagkatapos ng 3. Ang 23,165 rounded off to the nearest thousands ay 23,000. Ano naman ang 23,165 rounded off to the nearest 10,000s?
Pareho ba ang nakuha nyo? Let's play Sepak Takraw. I-round off nga natin ang 730 to the nearest hundreds. Ito ba ay magiging 700 o 800? Ilagay natin ang bola sa 730. Ang rounded number ay 700. Eh kung 1,700, ito ba ay 1,000 o 2,000 kapag ni-round off to the nearest thousands? Ilagay natin sa 1,700. Yes! Ito ay magiging 2,000. Ito naman kaya, 2,500 sa gitna natin ilalagay. Saan kaya ito mahuhulog? Sa 2,000 o sa 3,000? Sa 3,000! Wow, Papa Gipeto! Natupad din ang pangarap nyo. Nabenta ang lahat ng puppets. Puwera ikaw, hindi kita ibebenta. Maraming salamat at tinulungan mo akong gawin yung mga puppets, ha? Walang anuman po. Marami din po akong natutunan. At natuto po ako ng math. Yung rounding of numbers. Kaya lang, sorry Papa Gipeto, hindi ako magaling sa math. Ang tagal ko bago naintindihan kung paano yun gagawin. Aba, hindi porket natagalan ka, hindi ka na magaling sa math. Hindi naman pabilisan yun eh. Palaliman ang naintindihan. Di ba naintindihan mo naman yung rounding of a number? Opo! Ayun! Papa Gipeto, dahil may pera ka na, pwede bang iba na itawag ko sa inyo? Ano? Hindi ba mas bagay sa inyo ang papagupet? Ang haba po kasi ng buhok nyo at balbas. May pambayad na po kayo sa barbero, pero ayaw nyo pa rin pagupitan. Kaya naman, i-round off natin yung balbas nyo at buhok. Halika na po, papagupeto! Uy! Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, matang katulong sa ating pagsulong. Paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang math mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali.